Akala ng karamihan, kaya lang hindi sila makaipon dahil maliit ang sweldo nila. Pero ang totoo, maraming mga tao na malaki ang kita. Pero isang emergency lang, ubos ang pera. At may mga tao naman na kahit maliit ang income, pero sila pa ang may emergency fund, negosyo at unti-unting yumayaman. So ang tanong, pera nga ba ang problema o sistema sa paghawak ng pera? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 praktikal at realistic na paraan kung paano makaipon ng mabilis kahit konti ang pera mo. At hindi ito puro motivational quotes lamang. May practical system, mindset at strategy kang matutunan na pwede mong simulan today. At siguraduhin mo na panoorin hanggang dulo dahil sa bonus tips mamaya, tuturuan kita ng simpleng habit na pwedeng magpabago sa financial future mo kahit hindi ka lumaki sa mayamang pamilya. Unang tip, unahin mong bayaran ang sarili mo. Kung hinihintay mo munang may matira bago ka mag-ipon, malamang habang buhay ka talagang walang maiipon. Maraming mga tao na ganito ang sistema. Bills muna, luho, kain, shopping at gala. Tapos saka na lang mag-iipon kapag may sobra. Ang problema, madalang magkaroon ng sobra. Kaya dapat baliktad ang sistema. Pagkasahod mo pa lang, magtabi ka na kaagad kahit maliit lang. Pwedeng 5%, 10% or kahit 50 pesos per day. Hindi mahalaga kung gaano kalaki sa simula. Ang importante, nasasanay kang inuunang mag-ipon. Dahil ang pag-iipon ay parang pagsakay sa eroplano. Kapag may emergency flight, ang unang instruction ay isuot mo muna ang iyong mask bago ka tumulong sa iba. Bakit? Dahil ikaw mismo ay mawawalan ng hangin. Ganon din sa pera. Kapag ibinigay mo lahat sa bills, luho o sa ibang tao, pero wala kang itinabi sa sarili mo, ikaw mismo ay mauubusan. Pangalawa, gumawa ng invisible money. Kapag palagi mong nakikita ang pera mo, malaki ang chance na magagastos mo rin ito. Ito ang sekreto ng maraming disciplined savers. Ginagawa nilang mahirap galawin ang ipon nila. Pwedeng hiwalay na bank account, nasa digital wallet, alkansya or automatic na nakatransfer kada sweldo. Kapag madaling makita o madaling i-withdraw ang pera, madali ring matukso. Dahil isipin mo to, ang pera ay parang pagkain sa ref. Kapag lagi mong nakikita ang cake, mayat maya kukuha ka ng slice. Pero kapag nakatago at mahirap kunin, mas kontrolado mo ito. Kaya ang practical tip, automatic dapat ang ipon. Hindi emotional base. Dahil kapag feelings ang basihan mo, kung stress ka, kung bored, or kung malungkot ka, automatic ang gastos. Ang tunay na disiplina sa pera ay hindi nasusukat kung marami kang hawak na pera. Nasusukat ito kung marunong kang umiwas sa tukso kahit kaya mo pang gumastos. Pangatlong tip, iwasan ang maliit lang naman expenses. Hindi malalaking gastos ang kadalasang sumisira sa ipon, kundi iyong maliliit na paulit-ulit. Halimbawa, daily milk tea, random online checkout, food delivery or impulsive shopping, at mga subscriptions na hindi ginagamit. Hindi mo napapansin pero unti-unti kang inuubos. Ang bangka hindi lumulubog dahil sa malaking butas lang. Minsan, maliit na tagas lang araw-araw ang dahilan kung bakit unti-unting napupuno ng tubig. Ganon din sa pera. Hindi mo namamalayan may leaks na pala sa finances mo. Kaya subukan mo ito. Sa loob ng 7 days, isulat mo lahat ng ginagastos mo. Promise, mabibigla ka talaga kung saan napupunta ang pera mo. Alam mo, dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Hindi naman talaga tayo madalas nauubos sa malaking gastos. Nauubos tayo dahil sa maliliit na gastos na paulit-ulit nating binabaliwala. Gaya ng coffee lang naman, sale lang naman, umura lang naman.
Pero kapag pinagsama-sama mo araw-araw, iyan din ang unti-unting kumakain sa future mo. Pero bago tayo magpatuloy, may sasabihin ako sa'yo. Ito ang hindi alam ng mga karamihan. May isang dahilan kung bakit kahit anong ipon mo, parang laging back to zero. At ang dahilan na iyon ay hindi tungkol sa sweldo. Kaya pag-usapan natin ang susunod na tips. At baka ito mismo ang pumipigil sa'yo para makapag-ipon ng tuloy-tuloy. Ang pang-apat, tigilan mo ang magpanggap na mayaman. Maraming tao ang mukhang mayaman online. Pero sa totoong buhay, paycheck to paycheck. Wala akong pinapatamaan ha. Dahil ito ang pinakamapanganib na financial trap ngayon, ang comparison. Dahil sa social media, feeling natin kailangan natin branded lagi, bagong gadget, laging travel at laging upgraded lifestyle. Pero hindi nakikita utang, stress at walang savings. Ang ibang tao parang magarang kotse, makintab sa labas, pero kapag binuksan mo ang makina, halos walang gasolina. Maraming tao ang mukhang successful, pero financially exhausted na pala. Kaya hindi mo kailangang magmukhang mayaman. Mas importante na talagang may pera ka. At ang panglima na tips, gawing exciting ang pag-iipon. Kapag boring, madaling sumuko. Kaya gawin itong exciting. Halimbawa, no spend challenge, 50 pesos challenge or 52-week challenge. Pwede din ipon kada overtime or ipon kada sideline. Bigyan mo ng misyon ang sarili mo. Kapag isang beses ka lang mag-workout ng sobrang intense, hindi agad lalaki ang muscles mo. Pero kapag consistent ka kahit maliit araw-araw, doon lalakas ang katawan mo. Kaya sa pera, small consistent savings is better than big savings na minsan lang. Comment mo nga down below kung anong pinakamahirap mong iwasang gastusan. Think about it. Ang pag-iipon ay parang paglalaro ng video game. Maliit ang points, at parang walang progress. Pero habang tuloy-tuloy kang naglalaro, unti-unti kang lume-level up. Nagkakaroon ka ng mas malakas na skills, mas maraming rewards, at mas mataas na confidence. Ganon din sa pag-iipon. Sa una baka 20 pesos lang, 50 pesos, or 100 pesos. Mukhang maliit pero habang tumatagal, nabubuo ang habit. Lumalakas ang disiplina at lumalaki ang perang hawak mo. Kaya tandaan, hindi yumayaman ang tao dahil malaki ang kinikita. Yumayaman ang tao dahil marunong siyang magtira sa future niya. Dahil ang goal ng pag-iipon ay hindi lang para magkaroon ng pera, kundi magkaroon ng peace of mind, freedom at mas magandang future. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga taong gusto ring makaahon financially. See you in my next video. Salamat!